Kapag nagmahal tayo ng maling tao, nabubulag na tayo sa kung ano talaga ang tamang bagay na dapat natin gawin at piliin. At magiging dahilan din iyon para hindi natin makita kung paano tayo pinapahalagahan ng taong sobra tayong minamahal. Kasi ang tunay na pag-ibig, minsan ay mapagbigay kahit na walang nakukuhang kapalit mula sa taong minamahal niya. Dear Kaistorya, alam naman natin na hindi totoo ang mga superhero na napapanood natin sa TV o nababasa sa comics. Pero pwede palang mangyari na may darating sa buhay mo at mag-aala superhero na sasagipin ang puso mo mula sa paghihinagpis nito sa sakit. Kaistorya, good day sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang akong Jenny. 27 years old, taga Bulacan at nagtatrabaho sa isang hair salon and spa. Matagal na rin akong nakikinig sa inyong YouTube channel. Ang totoo, dito ko lang din sa hair spa and salon kung saan ako nagtatrabaho, na-discover ang inyong channel. At hindi ko naisip na darating ang oras na pwedeng kwento ko naman o kwento naman ng buhay ko ang maririnig kong umiere sa inyong programa. Lumaki ako sa isang relihiyosong pamilya. 2 kaming magkapatid at 3 beses sa isang linggo kung magsimba, kasama ng mga magulang ko. At dito ko lang din talaga aaminin sa sulat ko na minsan sa buhay ko noon, hiniling ko na sana sa ibang relihiyon na lang ako lumaki. Hindi na sana yung relihiyon namin ng pamilya ko na sobrang boring. Gusto ko na nga talaga noon na magpa-convert ng ibang relihiyon kaya lang sigurado naman ako na itatakwil ako ng mga magulang ko. Kaya naman kahit bored na ako sa religion namin, wala naman akong ibang magawa kung di ang makisama na lang. Lalo na kapag may event ang mga churchmate namin na kailangan nandun pa talaga kami. Hay naku Jenny, hanggang ngayon ba naiinip ka pa rin tuwing nagsisimba kayo ng parents mo? Natatawang sabi ng kababata at churchmate ko na si Julius. Naabutan niya kasi akong nakasimangot habang naghihintay sa parents ko sa may lobby. Sino naman ang hindi maiinip kung paulit-ulit lang sinasabi at pinag-uusapan sa simbahan natin? Konti na nga lang at kaya ko nang isulat yun sa papel kahit nakapikit pa ako. Napapailing na wika ko. Kung makikinig ka lang ng taimtim sa sinasabi ng pastor sa bawat araw na nagsisimba tayo, hindi ka maiinip at mararamdaman mo dyan sa puso mo na dapat araw-araw tayong nagpapasalamat sa poong may kapal. Payo naman ni Julius. Akala ko ba tapos na ang church service? Bakit parang ikaw naman ang nagsisermon sa akin ngayon? Kunot noong baling ko sa kanya. Gusto ko lang kasi na mas maintindihan mo ang dahilan kung bakit tayo nagsisimba. Ramdam ko kasi na parang malayo pa rin ang loob mo hanggang ngayon sa religion natin. Pero alam ko naman na may iba talaga sa atin ang dumadaan sa ganyang stage ng buhay. Yung napapatanong tayo na ano ba ang purpose ng pagsisimba? At gusto ko lang ding tulungan kang maintindihan ang purpose na yon. Dagdag pa ni Julius. Alam mo Julius, para ka talagang si Daddy magsalita minsan, wika ko. Kaya nga gusto rin ako ng daddy mo para sa'yo. Matagal ko na nga siyang kilala at matagal ko na ring alam na may gusto siya sa akin. Pati nga mga magulang ko ay gusto rin siya para sa akin. At pinayagan pa talaga siyang manligaw noong nasa 3rd year college na kami. Ang sabi kasi ni na Daddy gusto raw nila ni Mommy ng isang tao na makakapagpabukas ng isip ko tungkol sa simbahan namin. Alam kasi nila na medyo pasaway talaga ako at malayo ang loob sa relihiyon namin. At naniniwala sila na matutulungan ako ni Julius na maging bukas ang isip sa totoong ibig sabihin ng salita ng Diyos na palaging pinag-uusapan sa aming church. Anak po kasi ng pastor si Julius. At isa iyon sa mga dahilan kung bakit malapit din siya sa mga magulang ko. Pero isa rin yon sa mga dahilan kung bakit ayoko sa kanya. Para kasing ang boring niyang tao.
Walang thrill o excitement akong nararamdaman sa kanya. Walang kilig factor. Kaya naman sa tuwing magpapakyut sa akin si Julius, pagtataray lang ang palagi kong sinasagot sa kanya. Hanggang isang araw na magkasama kami ni Julius para sa isang research paper sa may volleyball court. Bigla na lang may tumamang bola sa ulo ko ng mga oras na yon. Nako, miss, sorry. Tinamaan ka ng bola namin. Napalakas kasi ang tira ko kanina. Pasensya ka na talaga. Wika ng isang lalaki na lumapit sa akin para humingi ng sorry. Napatulala pa ako sa kanya noon dahil ang gwapo ng pawisan niyang mukha. Ikaw ba yung tumira ng bola? Medyo kinikilig na tanong ko. Oo, pasensya na talaga, tumama pa sa ulo mo. Tugon ng lalaki. Ayos lang, huwag mo akong alalahanin. Wika ko habang patuloy sa pagpigil ng aking kilig. Nako, Eman, kayo palang naglalaro ng volleyball ngayon? Mag-ingat naman kayo. Nakita nyo na ngang dito na nga lang kami sa malayo sa inyo nag-uusap, tapos tatamaan nyo pa ng bola tong kasama ko. Sabi naman ni Julius, nang makabalik sa kinauupuan ko, dala ang bola na hinabol niya. Doon ko naalaman na Eman pala ang pangalan ng gwapong lalaki. Pasensya na talaga Julius, wika ni Eman. Oh, eto na nga palang bola nyo. Sa susunod, mag-ingat kayo para hindi kayo nakakaabala ng ibang tao. Tsaka nakakapanakit. Ang layo-layo na namin sa laro ninyo pero inaabala nyo pa kami. Paninermon pa ni Julius. Julius, ayos nga lang ako. Huwag mo na nga siyang awayin. Ang OA mo na masyado. Saway ko kay Julius bago bumaling kay Eman. Eman, right? Ayos lang ako kaya huwag mo nang pansinin tong si Julius. I'm Jenny nga pala. Pakilala ko sa sarili ko. Nice to meet you, Jenny. Pasensya na ulit ha. Wika ni Eman. Ayos lang, huwag ka na mag-sorry. Hindi naman nabasag ang bungo ko sa pagkakatama ng bola mo. Pero yung puso ko, muntik na. Joke lang. Natatawang sabi ko. Palabiro ka pala, Jenny. O sige, babalik na ako sa paglalaro namin. Pasensya na ulit. Paalam niya bago umalis sa harapan namin. Oy Julius, kaibigan mo ba yung Emma na yon? Tanong ko naman kay Julius. Hindi no, kaklase ko lang yan pero hindi kami magkaibigan. Tugon niya. Grabe, ang gwapo niya. Bulalas ko. O talagang sinasabi mo yan sa akin ha? Una sa lahat, babaero yang si Eman. Pangalawa, hindi siya kapareho ng religion natin. Kaya hindi kayo bagay, Jenny. Okay? Hindi. Paalala ni Julius. Wala na akong pakialam pa kung nasasaktan ko man ang feeling noon ni Julius dahil sa kilig na nadarama ko para kay Eman. Ang gwapo naman kasi talaga ni Eman, kaistorya. Matangkad siya. Maganda ang build ng mga muscle niya. At ang lambing pa ng boses. Dagdag pa na singkitin ang kanyang mga mata na gustong gusto ko talaga sa isang lalaki. Kaya ka nainis pa ako noon kay Julius kasi medyo inaway pa niya si Eman. Mahitsura din naman si Julius kahit papaano, kaistorya. Mukhang tao siya na hindi masyadong kagwapuhan. Hindi po kasi siya masyadong mahilig mag-ayos ng kanyang sarili. Matangkad din naman siya pero may kapayatan. Medyo makapal din ang buhok niya na hindi niya man lang pinagkakaabalahan na lagyan ng gel. Pero masasabi ko na matalino siya at mabait na rin. Noong naging magkaklase kami sa elementary at high school, palagi siyang nasa top 5. May mga oras pa nga noon na pinapakopya niya ako sa mga test namin. Kaya naging magkaibigan din talaga kami. At dahil kilala siya sa church namin bilang mabait na anak ng pastor, nagustuhan talaga siya ni na daddy para sa akin.
Ako lang talagang walang gusto sa kanya. Lalo na nang makilala ko na si Eman. Dahil unang kita ko pa lang sa gwapong mukha ni Eman, ramdam ko kaagad na gusto ko nang ibigay ang lahat ng first ko sa kanya pagdating sa relasyon. Kaistorya, hindi ko alam kung sobrang obvious ba talaga na nagkagusto kaagad ako kay Eman noong unang beses pa lang na nakilala ko siya. May isang beses kasi noon na habang kumakain ako ng mag-isa sa kantin ng University College namin ay nilapitan niya ako at tinanong kung okay lang daw ba na mag-share sa akin sa table. Siyempre pumayag naman kaagad ako at doon nga kami nagkakwentuhan habang pigil na pigil ang kilig ko sa buong katawan. Iyon din ang simula ng pagiging close namin ni Eman. Inad niya kasi ako sa Facebook at palagi kaming magka-video call. Hindi nagtagal, pinagtapat niya sa akin na gusto niya ako at liligawan niya raw ako. At kung iniisip niyo na sinagot ko na kaagad siya, syempre hindi pa dahil marunong naman akong magpakipot kahit konti. Kahit sobrang crush ko talaga siya noon, gusto ko pa rin siya na mas makilala bago ko ibigay sa kanya ang matamis kong oo. Eman, may tanong ako sa'yo. Paano kapag sinagot na kita at girlfriend mo na ako? Tanong ko habang magkasama kami sa coffee shop. Di syempre, ako na ang magiging pinakang masayang lalaki sa buong mundo. Sinabi ko naman sa'yo na seryoso talaga ako sa panliligaw na ginagawa ko sa'yo. Ngayon lang ako nagseryoso sa isang babae at sa'yo lang talaga yon, Jenny. Kaagad namang sagot ni Eman sa akin. Talaga? Ibig sabihin, gagawin mo ang lahat ng gusto ko? Muling tanong ko. Syempre naman. Mahal kita. Tugon niya. Kahit ang magpa-convert ng religion kapag boyfriend na kita? Dagdag ko pa. Ha? Saad ni Eman. Kasi naman, di ba sinabi ko na sa'yo na medyo mahigpit ang mga magulang ko. Kaya nga, hindi pa kita pinapakilala sa kanila na manliligaw ko hanggang ngayon. Kasi alam ko na hindi sila papayag na maging boyfriend kita kasi nga magkaiba tayo ng religion. So, ang tanong ko talaga, ready ka ba na magpa-convert sa religion namin kapag naging tayo na? Muling tanong ko. Hindi mo pa naman ako sinasagot, di ba? Ibig sabihin hindi pa oras para pag-usapan natin ang bagay na yan. Wika niya. What if nga maging tayo na? O kunwari na lang na magpakasal na tayo. Hindi naman tayo pwede magpakasal na magkaibang religion natin, di ba? Kaya paano yun? Paano tayong dalawa? Tsaka paano tayo sa future kung magkaiba tayo ng simbahan na pinupuntahan para dasalan? Pangungulit ko pa. Alam mo, Jenny, masyado ka nang seryoso dyan sa mga tanong mo. Basta darating din naman ang araw na kailangan natin pag-usapan ng bagay na yan. Sa ngayon, i-enjoy muna natin ang bawat oras na magkasama tayo nang walang kahit anong seryosong bagay na pinag-uusapan. Sa'yo naman ang galing dati na nabobore ka sa religion nyo, di ba? Kaya ang mabuti pa, wag na lang natin yun pag-usapan. Pag-iwas naman ni Eman sa topic. Nakwento ko kay Eman na kung may chance lang talaga ako noon na mamili ng religion, ay hindi ko pipiliin ang religion na meron kami ng pamilya ko. Oo, minsang sumagi sa isip ko noon ang magpa-convert sa ibang religion pero hindi ko yun ginawa. Pinag-aralan ko rin kasi ang ibang religion na alam ko. At ewan ko ba, pakiramdam ko kapag nasa loob ako ng simbahan namin ay nagiging malapit ako sa Diyos. At hindi ako sigurado kung mararamdaman ko pa ba yon sa oras na magpa-convert na ako at pumasok sa ibang simbahan. Nung mga panahon na yon ay lumalalim na rin
ang pagtingin ko para kay Eman. Kaya nga curious talaga akong malaman kung handa ba siya na magpa-convert sa religion namin. Pero tama naman siya sa sinabi niya na masyado pang maaga para pag-usapan ang tungkol sa bagay na yon. Kaya hindi ko na muna ulit siya kinulit tungkol doon at hinayaan ko na lang na ibang mapag-usapan namin. Hanggang sa sagutin ko na nga si Eman. Alam ko na hindi magugustuhan ng mga magulang ko si Eman para sa akin. Kasi magkaiba kami ng relihiyon. Kaya nga hindi ko siya pinapakilala sa kanila. At iyon din ang dahilan kung bakit nilihim ko na lang ang relasyon naming dalawa. Ate Jenny, kanina pa nakaparada ang kotse ni Eman sa tapat ng bahay natin. Pero ngayon ka lang bumaba. Nagharutan na naman kayo dun sa loob, no? Pag-uusisa ng kapatid ko. Alam mo, Rose, masyado kang tsismosa. Hinatid lang naman ako ni Eman kaya natural na tumigil ang kotse niya sa tapat ng bahay natin. Napapailing na sabi ko sa kanya. Bakit nga ang tagal mo bago bumaba mula doon? Tanong pa niya. Siyempre, nagkwentuhan pa kami. Tsaka nagpasalamat ako sa paghatid niya sa akin. Ang dumi naman kasi ng isip mo dyan. Wika ko. Hindi naman ako mag-iisip ng hindi maganda dyan kay Eman. Kung hindi ko siya kilala na babaero sa university natin. Nako Ate Jenny, huwag ko lang talagang malalaman na boyfriend mo na yung si Eman. Kung hindi, ewan ko na lang talaga. Dagdag pa ni Rose na hindi ko kaagad nasagot. Oh, bakit hindi ka nagsasalita dyan at pangiti-ngiti ka lang dyan? Nako, huwag mong sabihin na boyfriend mo na talaga siya, ate. Naiinis na tanong niya sa akin. Ang totoo, tama ka Rose. Ilang buwan na rin kasi siyang nanliligaw sa akin. Kaya sinagot ko na rin siya pag-amin ko sa aking kapatid. Sinagot mo siya? Na hindi mo man lang siya pinapakilala kina daddy at mommy bilang manliligaw mo? Grabe ka naman ate. Alam mo na kung saan papunta tong ginagawa mo, pero tinutuloy mo pa rin. Hindi kita pakikialaman sa mga ginagawa mo ngayon Ate Jenny, kasi mas matanda ka sa akin. Pero sana naman, kung pipili ka ng lalaking mamahalin at makakasama habang buhay, yung hindi ka bibigyan ng problema, tapos iiwan ka lang. Nang bigla-bigla si Ere. Paninermon pa ng kapatid ko. Pakiramdam ko noon ay mala Romeo and Juliet ang kwento ng relasyon namin ni Eman. Kasi alam ko na karamihan sa mga taong nakapaligid sa amin ay tutol talaga sa aming relasyon. Isa na doon ang kapatid kong si Rose. 1 taon lang ang tanda ko sa kanya at nasa parehong university college kami nag-aaral noon. Kaya naman kilala niya rin ang boyfriend kong si Eman at hindi niya ito gusto para sa akin. Hindi naman lingid sa kaalaman ko ang mga usap-usapan na kada buwan ay nagpapalit ng girlfriend si Eman. Pero naniniwala ako noon sa sinabi niya na nagbago na siya at ako lang talaga ang mahal niya. Ramdam ko naman kasi na sincere talaga siya kapag sinasabi niya na wala na siyang ibang babae na mamahalin kundi ako lang. At kahit hindi pa siya handa na pag-usapan ng tungkol sa magkaibang relihiyon namin, sigurado ako na darating ang araw na ako at ang relihiyon ko ang pipiliin niya. Kaistorya, hindi ko na pinakinggan pa ang ibang mga sinabi ng nakababata kong kapatid na si Rose. Mabuti na lang at hindi rin siya nagsumbong sa parents namin tungkol sa aming relasyon ni Eman. Alam naman kasi niya na mapapahamak talaga ako. Kasi nga bawal sa amin ang magkaroon ng karelasyon na galing sa ibang relihiyon. 2 lang naman ang pwedeng mangyari sa akin noon. Itatakwil ako ng mga magulang ko o kukumbinsihin ko ang boyfriend ko na magpa-convert sa relihiyon namin.
Pero hindi ko na muna inisip yon dahil mas gusto kong i-enjoy ang relasyon namin. Si Emma ang first boyfriend ko, kaistorya. First kiss at first na nakakuha ng sarili ko. Pumayag ako sa request niya na may mangyari sa amin noong mag-celebrate kami ng 5th monthsary namin. Sobrang mahal ko na kasi talaga siya noon. Kaya naman binigay ko na sa kanya ang lahat. Nang pwede kong ibigay, mapatunayan ko lang ang pagmamahal ko para sa kanya. Naramdaman ko naman noon na sinusuklian niya rin ng tama ang pagmamahal ko. Kaya lang, kaistorya, minsan talaga kapag sobrang mahal natin ang isang tao ay nagiging bulag na tayo sa katotohanan. Nakukulong na tayo sa mundo na akala natin lahat ng gusto nating mangyari sa isang relasyon ay nangyayari talaga. Ang hindi natin alam, meron lang talagang mga tao na magaling lang umarte at magpanggap. Dahil dumating ang araw na sobrang kinatatakutan ko. Ang mabuo, ang pagmamahalan na ginagawa naming dalawa ni Eman. Anong sabi mo? Nagbibiro ka lang, 'di ba, Jenny? Sunod-sunod na tanong ni Eman nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa aking pagbubuntis. Bakit ko naman gagawing biro ang bagay na to? Naiinis na tanong ko. Pasensya ka na. Nakakagulat naman kasi ang mga lumalabas sa bibig mo. Hindi ba pwedeng magulat ako kahit saglit lang? Tanong niya pa. Okay, so ngayon tapos ka nang magulat. O gusto mo pang ulitin ko na naman ang sinabi ko kanina? O sige, uulitin ko na lang para mas malinaw sa'yo. Buntis ako, Eman, at ikaw syempre ang ama nitong dinadala ko. Siguro naman ngayon, mas naiintindihan mo na. Tanong ko naman sa kanya na bigla niyang kinatahimik. Oh, ano, Eman? Tatahimik ka na naman dyan? Hindi ka na naman sasagot? Hindi ka na naman magsasalita? Palagi ka na lang ganyan kapag nag-uusap tayo ng seryoso. Eman, hindi pwedeng dinadaan mo na lang lahat sa hindi mo pag-imik. Wika ko. Ang ingay mo naman, Jenny. Pwede bang hayaan mo naman ako mag-isip kahit saglit lang? Nang hindi ka tumatalak dyan? Nirarat-rat mo ako ng bunganga mo eh. Alam mo ba yon? Sigaw niya sa akin. Sorry. Kasi nag-aalala lang naman ako. Siyempre nagwo-worry ako sa sitwasyon natin, lalo na sa batang dinadala ko. Hindi to pwedeng malaman ni na Daddy kasi sigurado ako napipilitin nilang magpakasal tayong dalawa. Kaya lang, hindi naman tayo pwedeng magpakasal kung magkaiba tayo ng religion. Medyo kalmado ng imik ko sa kanya. Di wag mo nalang ituloy ang batang nasa tiyan mo. Suhestyon niya na dahilan para manlaki ang mga mata ko. Ano? Bulalas ko. Jenny, sa'yo na nanggaling. Napipilitin tayo ng mga magulang mo na magpakasal kapag nalaman nila na nabuntis kita. Kaya lang, hindi pa naman ako handa. At mas lalong ayoko magpa-convert sa religion nyo. Wika ni Eman. So noong una pa lang, ayaw mo na talaga sa religion namin. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Hindi yung andami mo pang paligoy-ligoy para lang hindi natin pag-usapan ang tungkol doon. Galit na imik ko sa kanya. Hindi naman kasi madaling sabihin yun sa'yo na ayoko talaga sa religion nyo. Kaya iniiwasan ko na lang ang pag-usapan natin yon, Jenny. Hindi ka pa rin naman handa na maging nanay, di ba? Ganun na lang gawin natin. Huwag na lang nating ituloy ang bata. Suhestyon niya pa. Isang malakas na sampal ang binigay ko kay Eman. Naririnig mo ba yung mga sinasabi mo? Gusto mong patayin ko ang batang nasa sinapupunan ko ngayon? Gusto mong ipalaglag ko ang anak nating dalawa?
Ang kapal din talaga ng mukha mo, Eman. Pagkatapos mo akong kulitin na may mangyari sa ating dalawa, bigla mo na lang akong uutusan na ipalaglag tong bata. Ano to? Parang kuto lang na pwede kong tirisin para mamatay ka agad? Bata to, Eman. Dugo at laman nating dalawa. Ang batang nabubuo ngayon sa sinapupunan ko. Pero sige, ayaw mong panagutan to. Pwes, hindi kita pipilitin. Basta ito ang tandaan mo. Kahit kailan, hindi kita ipapakilalang tatay ng magiging anak ko. Naiiyak ka sa galit na sabi ko kay Eman. Kaistorya, hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Eman sa akin na ipalaglag ko na lang daw ang anak namin na nasa sinapupunan ko noon. Dama ko naman na hindi niya rin gugustuhin talaga na magpa-convert sa religion namin. Pero sana man lang ay narinig ko mula sa kanya na handa siyang panagutan ang pinagbubuntis ko. Pero hindi rin iyon nangyari. At doon ko naisip na sobrang pinagsisisihan ko na siya ang pinili ko at pagbigyan ng aking sarili. Sobrang gulong-gulo ang isip ko noon kay istorya. Tuluyan na kasi akong nakipag-break kay Eman at aaminin ko na pinagsisisihan ko yon nung una. Naisip ko na baka nabigla lang si Eman kaya nasabi niya mga bagay na yon. Kaya lang, mula nang tapusin ko na ang relasyon naming dalawa ay hindi ko na rin naramdaman ang presensya niya. Nauna pa nga siyang i-block ako sa social media accounts niya. Sobrang kapalang talaga ng mukha niya na gawin yon. Kaya mas lalo akong namroblema dahil hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa mga magulang ko na nabuntis ako ng isang duwag na lalaki na hindi ako handang panagutan. Hanggang sa binigyan ako ng Diyos ng kasagutan sa lahat ng problema ko. Nasa lobby ako noon ng simbahan namin at naghihintay sa mga magulang ko nang dumating si Julius. Matipid ang mga salitang ibinibigay ko sa kanya ng mga oras na yon. Jenny, may gusto sana akong itanong pero maging honest ka sana sa akin. Buntis ka ba? Mahinahong tanong ni Julius. Napataas ang tingin ko sa kanya. Kasunod ang pagpipigil sa aking mga luha. Paano mo nalaman? Tanong ko. Nakita ko kasi minsan na muntik ka ng maduwal habang nasa kantin tayo. Tapos iba rin ang pagtaba mo ngayon. Tsaka Jenny, hindi naman lingid sa kaalaman ko yung tungkol sa relasyon niyo ni Eman. Kaya nga umiwas na muna ako sa'yo kasi nasaktan ako nang malaman ko na kayo na. So tama nga ang hinala ko. Buntis ka nga at si Eman ang ama? Muling tanong niya. Oo na. Sige na. Hindi ko na rin naman maitatago pa sa'yo. At alam ko na sa mga susunod na linggo o buwan, mahahalata na rin to ng mga magulang ko at kapatid ko. Kaya lang hindi ko alam ang gagawin ko. Ngayon pa lang kasi, ayaw namang panagutan ni Eman tong dinadala ko. Gusto niyang ipalaglag tong baby ko. Naiiyak na pag-amin ko kay Julius. Napakagago naman talaga ng lalaking yan kahit kailan, sambit ni Julius. Alam mo Julius, matatanggap ko pa kung sinabi na lang niya na ayaw niyang magpa-convert sa religion natin. Pero yung utusan niya ako na ipalaglag tong batang nasa sinapupunan ko, hindi ko na kayang tanggapin yon at mas lalong hindi kaya ng konsensya ko na gawin yon. Kaya lang hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Hindi ko alam kung saan ako pupunta sa oras na palayasin na ako ni na daddy sa bahay namin at itakwil bilang anak nila. Julius, ayokong ipalaglag tong anak ko.
Pero ayoko rin na itakwil ako ng mga magulang ko. Pag-iyak ko pa. Hindi mangyayari alinman sa mga iniisip mo. Dahil pananagutan kong anak mo, Jenny. Biglang sambit ni Julius. Ha? Anong ibig mong sabihin? Gulat na tanong ko. Aakuin ko ang pinagbubuntis mo, Jenny. Sasabihin ko sa parents mo na ako ang ama ng dinadala mong bata. Siguro magagalit sila sa akin o sa atin pero sigurado ako na matatanggap din naman nila ang lahat. Lalo na kapag sinabi natin sa kanila na may relasyon tayong dalawa. At handa kong panagutan ang magiging anak natin. Tugon ni Julius. Pero Julius, hindi biro tong gusto mong gawin. Ayokong mapilitan ka na lang na saluhin ang responsibilidad na hindi para sa'yo. May pag-aalinlangan na sabi ko. Jenny, mahal kita kaya hindi ako napipilitan na gawin to. Alam ko na hindi naman talaga akong mahal mo kaya nga hindi ako ang sinagot mo noon. Pero naniniwala ako na kayang turuan ng puso na magmahal. At habang hinihintay ko na matutunan mo akong mahalin, hayaan mo ako na pumasok na sa buhay mo bilang tatay ng magiging anak mo. Diretsyong sagot ni Julius sa akin. Kaistorya, sobrang nagilty ako sa mga gustong mangyari ni Julius noon. Tama naman kasi na kaya hindi siya ang pinili ko at sinagot ko ay dahil hindi siya ang tinitibok ng puso ko. Pero grabe yung pag-alok niya sa akin na maging tatay ng pinagbubuntis ko. Hindi na kaagad ako nakasagot noon hanggang sa dumating na nga sina Daddy at nagyaya na silang umuwi kami. Nang makasakay kami ng kotse ay napansin ni Mami na parang kagagaling ko lang daw sa pag-iyak. Tumanggi naman ako at sinabi na napuwing lang ako. Pero nang tanungin ni Daddy kung boyfriend ko ba raw si Julius, hindi na ako nakasagot pa. Lalo na nang dugtungan niya, ang sinabi niya na gusto raw nila ni Mami si Julius para sa akin. At kung hindi man daw si Julius ang magiging boyfriend ko in the future, sana raw ay kagaya nito ang lalaking ipapakilala ko sa kanila. Yung lalaking mabait, magalang at may takot sa Diyos. Ilang araw kong pinag-isipan ng lahat bago ko muling kinausap si Julius at sinabi ko sa kanya na pumapayag na ako sa gusto niyang mangyari na panagutan ang batang dinadala ko. Nakita ko ang labis na tuwa sa mga mata niya. Naiiyak niya akong niyakap habang nagpapasalamat siya sa akin dahil sa tiwalang binigay ko raw sa kanya. Pero nang kumalas na ako sa pagkakayakap ko sa kanya, ako naman ang nagpasalamat dahil sa pagmamahal na hanggang sa mga oras na yon ay iniaalay niya pa rin sa akin. Hindi na rin namin pinatagal pa ang lahat kaistorya. Unang pinaalam ni Julius sa mga magulang niya ang tungkol sa pagbubuntis ko na kaagad namang natanggap ng mga ito dahil wala na rin daw naman silang magagawa. Kinabukasan ay pumunta na si Julius sa bahay namin at doon ay sinabi na namin sa mga magulang ko ang tungkol sa aking pagbubuntis at sa relasyon namin ni Julius. Kagaya ng inaasahan namin, nagalit si Daddy at naiyak naman si Mommy. Dahil pareho kaming nasa 4th year college nung mga panahon na yon. Pero sinabi ni Julius na handa siyang panagutan ng anak namin at hindi niya ako pababayaan. At dahil matagal na nga siyang kilala ng mga magulang ko, tuluyan na rin nilang tinanggap ang tungkol sa aming dalawa ni Julius. Nagdesisyon ako na huminto na muna ng pag-aaral at sa bahay na lamang muna. Habang doon, nakikitira din sa amin si Julius hanggang sa makapagtapos siya ng pag-aaral. Nang makapanganak ako ay nagpakasal na kaming dalawa at iyon ang araw na kailanman ay hindi ko pinagsisisihan sa buhay ko. Dahil kagaya ng sinabi ni Julius, hindi nagtagal noon ay natutunan ko na rin siyang mahalin kagaya ng pagmamahal na binigay niya sa akin. Hindi naman kasi talaga siya mahirap mahalin kaistorya dahil napakaraming bagay ang naituro at naitulong niya sa buhay ko.
Sinalo niya ang responsibilidad na tinakasan ng lalaking minsan kong minahal. Pinaligaya niya ako sa bawat araw na magkasama kami. At siya ang naging tulay para mas maintindihan ko ang mga salita ng Diyos. Tama naman siya sa sinabi niya noon na kung mas bubuksan ko lang ang puso at isip ko, mas maiintindihan ko ang layunin at paniniwala ng aming relihiyon. At nangyari yon mula nang tanggapin ko siya bilang kabiyak ko at parte ng aking buhay. Ngayon ay mahigit 7 taon na kaming masayang nagsasama bilang mag-asawa ni Julius at 3 na rin ang aming anak. Hindi na namin pinagtapat pa sa mga magulang o kapatid ko ang tungkol sa anak ko kay Eman. Wala na rin akong naging balita mula kay Eman pero ang sabi ni Julius, handa naman siyang ipakilala ito sa panganay ko bilang tunay nitong tatay kung sakali man na bumalik ito. Dahil hindi namin mababago ang katotohanan na si Eman ang tunay na ama ng panganay kong anak na tinuturing na tunay na anak ng asawa ko. Basta sa ngayon daw, siya lang muna ang kikilalaning tatay ng lahat ng mga anak namin. Ganon kabait ang asawa ko. Ganon ako kaswerte sa kanya. Dahil siya ang taong sumagip sa akin mula sa mabigat na pangyayari sa buhay ko. At sa pagkabulag ko sa totoong layunin ng aming simbahan. Dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko kay istorya. Nawa ay maging inspirasyon din naman sa mga tagapakinig nyo ang aking kwento. Yours truly, Jenny. May mga tao na akala natin hindi natin magagawang mahalin kasi masyado tayong nabubulag sa mga pansarili nating kagustuhan. Kaya pilit nating binabaliwala ang mga nasa tabi natin na naghihintay lang na lingunin at ating pansinin. Maraming salamat sa letter sender nating si Jenny sa pagbabahagi ng kwento mo ngayong araw. Alam mo, Jenny, siguro nga hindi ka naging maswerte sa unang lalaki na nagpatibok ng puso mo. Kahit na narinig naming lahat na minsan kang naging masaya sa piling ni Eman, iniwanan ka pa rin niya at ang responsibilidad niya sa iyo. Pero sabi nga nila, kapag may umaalis, meron ding kapalit na darating. Parang sa pagmamahal lang, minsan ka mang nasaktan ng sobra. Panghabang buhay na kaligayahan naman ang naging kapalit noon sa piling ni Julius. Maswerte ka sa kanya, hindi lamang dahil sa pagsalo niya sa isang responsibilidad na hindi para sa kanya, kung hindi dahil sa kanyang malawak na pag-unawa at pagmamahal para sa iyo. Kaya sana, habang buhay kayong magmahalan kasama ang inyong 3 mga anak. Mga kaistorya, hindi naman masama kung minsan nating susubukan na turuan ang ating mga puso sa kung ano ang dapat nitong gawin o sino ang dapat na piliin at mahalin. Minsan kasi talaga, nagkakamali ang puso natin sa pagpili ng taong mamahalin. Kaya pagdating sa relasyon, puso at isip ang dapat nating palaging paganahin.